Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang akala ng maraming supporters ni Bato ay panalo si Bato sa kanyang ginawa na paglitaw sa Senado. Sa paglitaw sa Senado akala ni Bato ay siya ay panalo na dito dahil nga nanalo ang kanyang mga kakampi sa DDS. Itong mga senators ay nanalo sa kanilang ginawang kudita kay Senator Tito Soto, which is ang umupo ngayon ay ang maputing butiking mahabang liig, walang iba kundi si Senator Cayetano, butiking mahabang liig. Ayan, so akala nga ni Bato ay panalong panalo, pagdating doon ay akala niya na nandyan nga ang kanyang mga supporters, lalo na yung babalina, si Amy Marcos ay naroon para suportahan, pero si Robin Padilla ay nanigas. Anong nangyari kay Robin? Nanigas si Robin. Sabi kasi ni Robin noon sa payong kapatid ni Robin kay Bato na, "Hey bro, wag ka nang magpakita sa Senado at wag ka nang lumitaw pa. Magtago ka na hanggang kaya mo. Wag ka nang bumalik dito sa Senado." So ito yung nangyari ngayon. Bumalik si Bato, nanigas si Robin. Makikita naman natin sa video, mga kababayan, grabe. Si Robin ang nagulat Akala ni Bato grand entrance yung ginawa niya, nahabulan. Ang sabi ng marami, wala namang NBI doon, di ba? Ang NBI nakasuot yan ng itong jacket na may marka na NBI, di ba? O kung t-shirt, meron talagang marka na NBI kapag mag-raid ang NBI or mag-aresto. Pero dito yung umahabol kay Bato ay mga kolumnista, mga reporters yung humahabol. Kaya tuloy maraming nagsabi, bakit tumatakbo si Bato? Parang parkour athlete si Bato, parang nagpa-parkour Yung lumulokso-lokso, tumatambling-tambling sa park, yun yung parkour. Ang galing ni Bato, mayroon pang patumba-tumba siya sa patisod-tisod sa hagdanan. Ang galing ni Bato. At pagdating doon sa courtroom ng Senado ay na si Bato, di ba? Mabagsik na at matapang na nagsasabi kung anong sasabihin niya. Pero sa habulan, sa habulan na nangyari sa hagdanan, makikita natin paulit-ulit ang mga video, walang nakasuot ng NBI shirt. Protocol yun na dapat ang jacket or kung ano man, saliko ba yan na susuotin ng NBI, ay meron talagang markang NBI kapag ganitong merong aaristuhin, lalo na isang senador. Alright, so ito yung sinabi ng mga DDS kay Digong, wala daw warrant of arrest. Ngayon kay Bato meron na. So legal na nasa gobyerno na lang yan kung i-turn over nila si Bato sa ICC o hindi. Ang problema ngayon, kalaban ni Bato ang gobyerno Sabi nga ni Bato dito sa video na, what a kind of government, sabi niya kung sa English pa yan, WTF, ganyan yan Kaya, talagang i-turn over si Bato sa ICC dahil ang gulo-gulo, di ba? Ang gulo-gulo ni Bato. Natatawa tuloy ako kay Bato pag sabi niya, para tayong mga kingkoy dito. So hindi na natin to patatagalin natin ng panuorin kung ano ang nangyari sa Senado pag-upo nitong si Peter Alan Cayetano alias Tuko. Tech is ready. Please play the CCTV footage of Senator Bato's arrival today. Para tayong king queen dito. Yes. Kuya. Takbo ng takbo ka Parang pinaghabol ng multo ng EJK. Remove these people. Para tayong king queen dito. So ito na. Lagyan natin ng sounds para maganda ang habulan, no? Wala namang NBI dyan. Tingnan nyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Walang naka-NBI dyan. Sabi nga ni Trillanes, nag-interview kay Trillanes sa lobby ng Senado na
hindi siya sumama doon sa humabol kay Bato. Pero palagay ko merong naka plain clothes na NBI doon na nahalo kasi takot na takot si Bato eh. O kaya baka yung mga nakabarong mga zombie yun, di ba? Nag-make up lang para hindi mahalatang zombie. Baka bumangon sa mga hukay ng EJK. Kaya sobrang takot ni Bato ay grabe. O ito, balikan natin. Bilis tumakbo. Dito. Yun. O, pabilisan pa natin. Nawala. Parang nagtaguan, no? Sa bilog na buwan, di ba? Kapag full moon ay mahilig tayong magtaguan nung mga bata pa tayo, parang ganito eh. Ang nangyari, bato, lumitaw ka na diyan. Parang islaw palitaw eh. Parang islaw palitaw, lulubog, lilitaw. Sige, takbo. Ito, bilis na oh. Bilisan na natin to. Oh, nasaan na yun? Ito na. Ito na. Yun oh. Mabilis. Parang walang arthritis. Bato no, ang bilis-bilis. Kaya nga natumba yan sa hagdan dahil overweight yan eh. Merong arthritis yan. Pero pagdating ng yung panahon na magpangsyon ng inyong adrenaline, ay ganyan talaga yung mangyayari. Saan na yun? Okay, balikan natin. Ito. Oh, takbo ba to? Takbo! Ayun! Ayan pa! Oh! Kaya nga sabi nila ay parang naglalaro ng parkour si Bato eh. Ngayon mga kababayan ay mayroon tayong bigyan ng reaksyon. Okay, so ito na yung ating bigyan ng reaksyon ngayon. Ang video kung saan in-interview na si Trillanes ng mga reporters. Doon yata to sa labas o sa lobby ng Senado. Ito ang video. Meron tayong batas kasi, ang Republic Act 1951. Talagay doon, the government authorities may surrender him. Di ba? Kung merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal. Naku, hindi na palalabasin. Ulitin nga natin. Pero sir, hindi daw kayo palalabas. Pero sir, hindi daw kayo palalabas. Kayo din daw hindi palalabas. Andito ako dahil nag-request si Bato. Ayun, tama nga naman yung sinabi, di ba? Noon, ang tapang-tapang ni Calvo, sinabi niya, oh, Trillanes, ngat-ngat nga ngak daw. Ito, atin ni-review yung video ni Bato noon. Oh, Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Diyan mo! Sige ka lang yan ng LCC. Sige! ayun, so viral nga yung video na yan eh. Sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Ikaw magpusa sa akin, make my day. Yun yung mga sinasabi ni Bato eh. Ngayon, ang bilis-bilis tumakbo ni Bato. Kaya nga natutumba siya, sobrang bilis ng takbo eh. Mabuti hindi inatake sa puso, no? Grabe. Kaya ito na yung oras ni Trillanes. Lahat ng sinabi ni Trillanes, totoo eh. Yung sinabi na kay BP Sara na mga bank accounts, naging totoo na ngayon. Ang sinabi ni Trillanes na mayroong warrant of arrest sa ICC, totoo. Dumating. So ito. You have the warrant, sir? You have the warrant?
You have the warrant, sir? You have the warrant? Yes, ICC ito ko na warrant? kanina. Okay, sir. Daniel! To New Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant Ayan, at so Arms takot talaga si Bato na baka si Trillanes ang magpusas sa remove kanya. these people. Kasi sinabi niya na ikaw pa yung magpusas sa akin. Di ba mga kababayan? Ngayon, gusto niyang paalisin eh. Takot na takot siya kay Trillanes. Takot na ang tapang atao, abilis atakbo. Di ba mga kababayan? Bakit siya tatakbo? Ganun ba yun? Dating general tapos tatakbo sa NBI? Bakit hindi mo hanapin at kausapin yung mga opisyal ng NBI? As a senador, di ba? As a kagalang-galang na tao. Hindi ka kagalang-galang kung ganyan na tumatakbo ka, may kasalanan ka. Kaya dito natin makikita gaano katalino si Bato. O ob-ob ba kaya ob-ob? Talino o ob-ob? Comment nyo mamaya mga kababayan. Nahulog siya sa trap ng Senado. Natrap siya. Ito kasing, alam nyo na, merong maraming nagsabi na commentator na magagaling na attorney to na alam ng administrasyon na gagawa ng kudita itong mga DDS na senator o senator. At kapag gagawa sila ng kudita, pabayaan nila yan na mananalo yung kudita na yan at mapaalis si Tito Sen, si Soto, mapaalis, palitan ni Cayetano Tuco. At kapag ganun nang mangyari, malaman ni Bato na, oy, DDS na ang Senado ngayon, biglang lilitaw si Bato. Doon kasi alam niya na siya ay proteksyonan ng Senado kapag ang Senate President ay isang senator. Kaya ito, mas mabilis pa sa alas 4 pagpasok ni Bato. Ang hindi alam ni Bato, naghihintay na ang warrant of arrest ng ICC na totoo. At nandun na si Trillanes. Bakit ganon? Bakit ganon kabilis na nandun na si Trillanes at ang NBI at ang mga personnel ng nandyan lang sa labas yung Interpol eh. Kasi i-turn over yan sa Interpol. Bakit nandun naghihintay? Ibig sabihin, ito isang set-up. Ito isang big set-up kay Bato na matrap siya sa Senado. Ngayon, tama yung sinabi ni Robin Padilla na wag ka nang bro, wag ka nang pumasok bro sa Senado bro. Dahil hindi ka makalabas bro. Kaya ito yung nangyari ngayon, totoo. Sabi ni Trillanes, hindi na makakalabas yan. Kapag lalabas si Bato sa Senado, kahit paalang niya, kahit kamay yung lalabas sa gate ng Senado, ay hahatakin na siya palabas ng Interpol at ng NBI. Yan ang katotohanan. Okay, patuloy muna tayo at dagdagan natin tong reaksyon mamaya. Nakakatawa talaga tong si Bato. Grabe. Bato. O, balik na tayo. from the vicinity of the Senate. From the vicinity of the Senate. Gave me that Siya ang answer. nagawa sa NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito yes, siya? with that clarification, is there any objection? Paalisin. O, akala ni Bato na na siya walang kaso. Papailan daw ng kaso. Siya muna yung unahin pag-file ng kaso dahil meron siyang kaso na napakalaging kaso sa International Court. Tapos sasabihin niya, kasuhan natin, nasaan ba ang isip niyan? Dapat tahimik lang siya diyan, di ba mga kababayan? Bakit nangingay-ingay? Tapos, i-inquest pa daw yung mga pumasok. Ang dami-daming pumasok. Mga reporters, may sumamang mga zombie galing sa hukay ng EGK. At of course, meron sigurong nakasibilyan na NBI doon. Pero wala naman tayong nakitang nakasuot ng NBI. Di ba mga kababayan? Kaya sabi ng iba, baka multo ang nakita ni Bato. Kaya grabe, takbo ng takbo. Daig pa yung mga parkour sa Luneta na magaling mag-sirko-sirko. Bago sila paalisin dito lahat. Yan, para tayong kingkoy dito. Kingkoy. Isok na tayo dito sa ating opisina. Bago Kingkoy sila daw. paalisin dito lahat. Yan, para tayong kingkoy dito. Yes. Inassault na tayo dito sa ating Kingkoy. opisina. Tapos wala mangyari. Baka Alisin siya lang yung natin. Kingkoy. Kingkoy We have to siya, arrest takbo them. ng takbo kanina, wala namang humahabol, di ba? Siyempre, tumakbo din yung mga reporters para interviewin siya, para makabiral yung mga video ng, kasi ang ganyan ng mga reporters, parang vlogger yan eh. Kapag nauna sila sa report,
pag-upload niyan kapag nag-viral, merong mga incentives yan galing sa news channel nila, sa kanilang boss. Kaya ganun yun. Si Bato, kahit reporter lang, microphone yung dala, akala niya baril eh. Tapos ang bilis-bilis niyang tumakbo, nagka-tumbat-tumbat tuloy, nasugatan yung kanyang kuko. Tapos sinabi niya na nag-wrestling daw siya sa mga NBI. Wala namang nakikita natin na nakipag-wrestling siya, no? Ay talagang sinungaling. Let me clarify, Senator Bato, that's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa iyo. Okay, so ito na yung pagdating niya sa sa courtroom ng Senate. Tingnan yung maigi dito mga kababayan, si Ruben Padilla talagang nanigas, hindi makakilos. Sila Bongo nakakilos eh. Pero si Ruben Padilla, ayan o, panoorin natin ha. Pero papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Talagang parang bata ang salita, no? Nagtanong kayo, tapos kung saan ako, tapos ngayon pumasok ako, tapos magtanong pa rin kayo, ay nako, ano ba yan, Bato? Hindi ka nga pumasok kalahating taon na eh, 6 years, I make that 6 months ka nang hindi pumasok. Ngayon ka lang pumasok dahil akala mo na safe ka sa Senado dahil si Peter Cayetano na yung Senate President dahil sa kubita ng mga senators. Ayan, nahulog ka sa trap eh, nahulog ka sa bitag. Ang hindi mo alam, nabitag kayo. At parang larong chess yan eh, na ipapakain mo muna yung isang opisyal na ng chess mo, di ba? Parang dama, di ba? Ipapakain mo muna yung isang tauhan mo, sacrifice, para mahulog sa trap ang king or queen. Ganun yun sa laro ng chess at dama. Parang ganito lang yun eh. Papatalsikin muna si Tito Sen, and then pagpasok ni Cayetano ay lalabas ka na at papasok sa Senado dahil akala mo na safe ka. Ngayon, itong panalo na 13 votes as Senate President na si Cayetano para maging Senate President ay legal naman yan sa Senado. Kaya nga meron silang kudita palagi dyan. Ngayon, kapag makulong muli si Bato, ay mabawasan na yung boto. Mabawasan yun. Kapag makulong si Bato ay magbutuhan na naman at yung dalawang nag-abstain ay bubuto na yun sa gobyerno dahil nakulong na si Bato. Ganon yun. At tuloy pa rin ang impeachment kung ganon ang mangyayari. Ang kasi dito, kaya nagkudita ang mga senators na DDS ay dahil ito sa impeachment ni BP Sara, para ang impeachment ay mabasura muli dahil pag-submit ng Congress ng impeachment complaint ay basura ito kapag ang Senate President ay isang DDS na katulad ni Cayetano, na katulad rin nangyari last year, di ba, si Boy Kilay yun eh. Ang Senate President, isang DDS, binasura niya. At binasura din doon sa Supreme Court. Dahil parehong DDS na mga na mga sangay ng ating gobyerno. Kaya panalo si BP Sara doon. Ngayon, dito ay mukhang tagilid si BP Sara dahil kapag makulong si Bato, ay ang butuhan magiging 12 na lang ang itong mga DDS senador. At yung nag-abstain na dalawa ay doon na yun sigurado papanig sa ating administrasyon. At yan na yung matuloy ng ang impeachment at wala na, kulong lahat pagkatapos ito. Meron akong video mamaya, papakita natin, isang legal expert attorney Bueno para sa kanyang komento. Meantime, balik tayo dito sa pagsigaw-sigaw ni Bato, Pugita de la Rosa. Oh? Worst government daw. Who? Parang taga-bundok talaga ng mga expression. Oh? It's a worst government. Who? Ganon.
part ka of the government eh. Part kayo of the government. Kahit kayo yung mga senador ng China, kahit kayo kumakalaban sa gobyerno, ay part pa rin kayo ng gobyerno. Kasi sumusweldo kayo eh. 500,000 pesos ang sweldo nyo buwan-buwan. Mayroon pa kayong mga payula sa mga project na mga itong merong corruption ng mga project. Of course, alam natin yan na merong mga hati-hati diyan ng mga senador, congressman, pati nga barangay captain, meron eh. Kapag mga payula ang pag-usapan. Kaya, si Bato talaga, kung magsalita ay walang preno eh. Oh. Tingnan nyo si Robin, talagang nanigas, wala man lang masabi. Siguro sa isip ni Robin, ay naku bro, sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpakita dito. Magiging death trap mo itong Senado dahil hindi ka nga maaresto sa loob ng Senado pero hindi ka na makakalabas. Anong gagawin mo? Diyan ka na ba tatanda? Diyan ka na ba magretiro? Kaya mo kayang maninirahan ng 10 taon sa loob ng Senado? Ewan ko lang. Diba mga kababayan? Parang nakulong ka rin dyan. Parang nakukulong ka. Kaya nga, death trap ito. At hindi yan alam ng mga DDA senador kung ano ang galaw ng gobyerno na pinabayaan nila ng gobyerno na mapatalsik si Tito Sen, si Senator Soto mapatalsik para upo ang isang DDS na magiging head of Senate din, and then of course dahil DDS na ang majority ng Senate ay lalabas na si Bato dahil ipaglaban siya ng mga kakampi niya dyan ng Senate President na DDS. Kaya paglabas niya, isang death trap ito. Parang pinakain na aso ng pandesal na may laso, no? Parang gano'n na binigyan and then lumapit siya. Walang analogy. Dapat si Bato mag-isip muna bago siya papasok sa Senado muli. Tingnan niya kung, bakit ganito? Di ba dapat merong advanced thinking? Wala eh. Pagkarinig niya na nagiging Senate President si Alan Cayetano, takbo ka agad sa Senado. Pero atin isipin bakit naghintay na doon si Trillanes, ang ICC, Interpol at NBI. Bakit nandun na naghintay? Ibig sabihin, alam nila na darating si Bato de la Rosa doon sa Senado. Dahil ito isang death trap, ito isang nakaplano na. So ito, Attorney Bueno, atin pakinggan. Uy, bumilta pa oh. Bumilta sa reporter oh. Talagang atapang-atao, akalbo. Right, so ito ang ating magaling na legal expert, of course, Attorney Bueno sa kanyang blog. Bilib din ako dito dahil ang galing magpaliwanag nito. So, meron nga siyang ideya nga ito ay isang trap. Isang trap. So, nasabi ko na ito kagabi na mukhang tumakbo yata papasok sa isang trap si Bato. Mukhang mali yata ang ginawa niya na biglang pagpasok sa Senado, di ba? Kasi bakit nakaantabay na doon sila Trillanes, ICC, Interpol Police, at mga tauhan ng ICC na nakasibilyan lang? Bakit naroon na naghintay? So expected na darating si Bato dahil na-lure siya. Siya ay itong nabitag na snare. Nabitag siya dahil sa ang galing magplano ng ating gobyerno. Diba? Sabi ko kanina parang larong chess or dama na ipapakain mo yung isang tauhan mo para makagawa ka ng magandang move at mapanalo mo ang laro. Parang ganun eh. So ito na, Attorney Bueno, welcome. Pero ang napansin ko ito, mukhang bitag lang ito ginawa ng mga Ayun. politiko rito. Mukhang pero ang napansin ko ito, mukhang Pinainan. bitag lang ito ginawa ng mga politiko rito. Mukhang pinainan lang si Bato de la Rosa para lumabas lang, no? Pinabayaan na magkaroon ng coup sa Senate, pinabayaang makapasok ka sa session hall si Bato
And then after that, ayan na, pinalabas yung warrant of arrest. Tiyempo nandiyan dyan sa loob. So definitely, anytime, yan nga. Parang walk-in customer si Bato eh. Parang bumili ng Bato, kotse na wala kang ahente, pumasok ka lang arrested. doon sa display room. Ganun yun eh, parang walk-in customer si Bato. Pumasok siya sa bitag na walang pag-atubili dahil nagustuhan niyang pumasok sa bitag dahil siya'y naakit, 'di ba, sa bitag. Which is ang bitag ay si Alan Cayetano. Si Cayetano ang bitag dahil Senate President. Dahil ang Senate President ang magprotekta kay Bato de la Rosa, katulad ni Boy Kilay noon. 'Di ba, na sinabi ni Boy Kilay na protektahan kita Bato kapag darating ang warrant. Pero sa kasamaang palad, nakudita rin si Boy Kilay, kaya si Tito Sen ang nagiging Senate President na isang pro-administration at kontra sa mga DDS. Kaya pinatalsik nila para hindi matuloy ang impeachment complaint kay BP Sara. Dahil kapag si Peter Cayetano, ay basura din niya ni Peter Cayetano ang impeachment complaint galing sa Kongreso. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Kayo ba'y sang-ayon? Naniniwala rin na parang nabitag si Bato de la Rosa sa kanyang ginawang pagpasok sa Senado na parang nabulaga ang lahat, di ba? Parang surprise, parang ganun eh. At siya yung na-surprise. Dahil nandun na nakahintay na yung lahat ng kapulisan, ng NBI at kung sino-sino pa mga reporters. Kaya grabe ang takbuhan kahapon. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Pag-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo dito kay Bato de la Rosa. Pinakahihintay nating sandali kung lilitaw o hindi na si Bato de la Rosa. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.